Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Lunes at hanap buhay na naman tayo. At mayroon ako ditong home service dito sa Barangay San Roque. Nung nakaraang Sabado pa ito sila tumawag sa akin. Gusto nilang pa home service ng araw ng Linggo kaso hindi ako naghanap buhay kahapon. Kaya ngayon, araw ng Lunes ito pinuntahan ko. At dalawa ito mga kabutingting. Yung isa ay washing din doon nga lang sa medyo malayo-layo. Doon na banda sa amin sa may Barangay Pangi. So yan. Ito daw ay hindi na gumagana. So ito ay ating kalikutin kung ano yung nagiging problema at bakit ito ayaw nang gumana. Ito ay spin dryer na 7 kilograms. Ang brand nito ay Sharp. At bago ko ito umpisahan yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, tanggalin muna natin ito. Nakabalot pala yung cord. Yan, saksak lang natin. Tignan natin kung ito ba may ugong. Yan, kakarating ko lang mga kabutingting. Medyo nagmamadali ako ngayon dahil may ayudang ibibigay. Yan, kung maririnig nyo ay umuugong lang pero hindi umiikot yung kanyang tab. So tanggalin natin itong saksakan. Tapos diretso tayo dito sa likod. Sayang din yan mga kabutingting. Toki. Yan, dito tayo. Ayos ko lang yung aking tripod at kukuha lang din ako ng gamit. Ayan, meron ako ditong gamit. So tatanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Dalawang tornilyo. Ayan. Unang titignan natin ito dahil umuugong ay kanyang preno. Yan, medyo tingin ko nakadikit yung preno niya. Bali, ikutin lang natin ito. Ayan, medyo hirap umikot. Dahil yung kanyang preno, gaganyan natin. Tapos saksak ko dito yung power cord, baka brake lang. Kaso hindi pala kita pag umiikot. Hindi rin mabababa yung aking, ganyan na lang natin. So saksak ko lang dito yung power cord. Timer lang pala natin. Ayan, may ikot na. Yung preno lang pala ang nagiging problema nito. Bitawan lang natin. Ayan. Yung brake lang. Gagawin natin ito ay dali ha. Yan, meron ditong saan ba yun ha? Hindi kita sa camera. Dali, ayos lang natin. Medyo makipot din kasi yung ating pwesto. Madaling lang ito mga kabutingting. Madaling home service. Yan, mayroon niyang kable yan dyan. Saan ba? Kita ba kaya? Hindi kita. Tanggalin ko na lang. Ito ay putol pala. Oh. Parang putol. Parang putol o kinalawang ibalik natin. Ibalik natin ito dahil tingin ko baka yung nandito sa taas ang may problema. Baka naputol yung yung tatama doon sa pinaka door switch. Kaya pagka ibababa mo itong takip ay uugong pa rin siya dahil yung preno nakadikit. So tatanggalin natin yung mga tornilyo dito. Yan, may dalawang tornilyo yan or tatlo yata. Dalawa lang. Tapos dito rin sa kabila dalawa. Tapos merong isa dito. So yan lang yung tatanggalin natin at hindi ko na ipakita. Yan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo dito sa gilid mga kabutingting. So ngayon ito ay ating iangat. Ayun, ang problema mga kabutingting. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lagi lang siyang nakapreno dahil dito, ito, nakaganyan ang forma niyan. Bali nakaganyan ba? Payo ang forma niyan.
Kaso kumalas na ito dito. Posible rin na yung pinag-anuhan nito ay nabasag na siguro mga kabutingting, kaya kumalas yan. Ayan, tanggalin natin itong mga tornilyo na ito. Dalawa lang naman ito. Dito yung isa. Dali ha, kuha tayong gamit. Ayan, meron na ako ditong Phillips screw. So tanggalin natin itong dalawang tornilyo. Bali itong alambre na ito mga kabutingting or kable, dito yung nakalagay itong butas na ito. Titignan natin kung magagawaan natin ng paraan, pero kung hindi, wag na natin pahirapan yung ating sarili. Ang gagawin natin ay ano na natin ito, tatali na lang natin yung preno doon sa sa ilalim para wala na itong preno, hindi naman ito sasakyan para huminto. Bali ito mga kabutingting ay tinignan na ng may-ari. Ayan, mukhang dito yung ito saan na tinuro ko kanina, itong butas na ito ay dito ito nakapasak dyan, tapos dito yung tatama. Mayroon pa naman ito, kaso andali, mahirap kasi wala tayong paglagyan sa ating camera dahil makipot din yung yung ating pwesto. Bali, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung aking gagawin nito. So yan, bali, update ko kayo dito sa aking ginawa. Bali yung kable na pinakita ko sa inyo kanina, yung dito banda, kadugtong nito, na nandoon sa taas, ay hindi ko na ginawa ng paraan dahil kinalawang na rin. Tapos hindi na rin siya tatama doon sa tawag doon sa tinatamaan pag sarado mo yung takip. So ang ginawa ko na lang ay itinali ko na lang yung preno niya mga kabutingting, dahil sabi ko nga ay hindi naman ito sasakyan na pag walang preno ay siguradong makakadisgrasya. Pero ito naman ay ilang beses ko na itong nire-repair at hindi ko na rin pinahirapan yung sarili ko. So ito ay aking tatakpan na at titesting natin mamaya. Hirap ng aking area. Yan, pagkatapos nito mga kabutingting ay pupunta pa ako sa bilihan ng pesa, dahil yung isa ko pang home service doon sa Barangay Pangi, bali ang brand daw ng kanyang washing machine, twin tab, higher ang brand, ay maingay daw pagka naglalabas sila. Kaya mayroon na akong idea, para daw magkakayod ng graba nandun sa ilalim. Kaya bibili tayo ng gearbox doon. At bibili natin gearbox ay pang sanyo, flower. Ayan, testing natin. Ayan, may ikot na. Ayan, wala na. Wala naman siyang problema kahit wala itong preno mga kabutingting. Yun nga lang ay pag itataas mo ito hindi na siya hihinto kagad, pero ay gumagana. Maingay. Malakas yung wiggle nito. Ay, may laman pala, kaya pala nagwi-wiggle. Dali balik natin ito. Tingnan natin ulit kung gigiwang-giwang ba. Yan, gumigiwang-giwang lang siya dahil may laman pala. Ayan pag bukas mo ito ay hindi nagigiwang-giwang, hindi katulad kanina. Ito kailangan pagka nag-dryer ka nito, lalo na kung wala ng preno, ay iaayos mo lang yung pinakadamit sa lagayan ng basket or yung tab niya para hindi siya kakalog-kalog or malakas yung vibration. So okay na ito mga kabutingting. Ang ginawa ko lang ay itinali yung preno sa cable tie. So yan, bali update ko na lang kayo mamaya sa pagka ako nakabili na ng pyesa at didiretso na ako dun sa isa ko pang home service. Yan, bali andito na tayo sa pangalawang home service mga kabutingting. So dadalhin lang natin itong washing machine dito sa may sako, yung kulay dilaw sa baba. Diyan natin ilagay. Bali wala na itong takip sa likod mga kabutingting at hindi ko alam kung bakit wala na yung takip dyan. So ang susunod natin gagawin ay ikutin lang natin itong pulsator. Kung narinig nyo, yung pulsator ay maingay.
So, sunod ay gumamit tayo ng flat screw. Sungkitin lang natin yung pinakatakip para matanggal natin yung pinaka-tornilyo. Sunod, gagamit tayo ng flat screw. Ayan, sabay angat. So, ito ating itumba lang. Tapos, ayos lang natin yung ating camera para kitang-kita sa mata yung ginagawa. Yan, tinanggal ko lang yung fan belt dyan. Tapos, gamit ako ng vice grip para tanggalin yung nut dyan. Kaso medyo matigas. Hindi ko matanggal. So, ang gagawin natin dyan para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng mga tornilyo ay pupunitin natin yung pinakapulya niya. Bali, yung mga tornilyo nito sa gilid or gilid paikot ay ano na ito mga kabutingting, kinalawang. So, yan yung aking pamamaraan pagka hindi ko na babaklas yung pinaka ano niya, pinaka tornilyo dahil sa kalawang. So, sinisira ko yung pulya niya para makaabot yung aking mahabang Phillips screw sa pagtanggal ng mga tornilyo. Diyan naman ay sinubukan kong tanggalin yung mga tornilyo dyan. Ayan, dalawa lang yung matanggal ko dyan. Doon sa kabila or nandoon sa likuran ay hindi ko na matanggal mga kabutingting dahil sabi ko nga ay kinalawang na. Yan, ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Haier 6 kilograms. Ang pamalit nating gearbox ay Sanyo. Yan, kung makita nyo, binalik ko rin yung dalawa pang tornilyo dahil yun nga, hindi ko matanggal yung tornilyo doon dahil sa kalawang. So, dito ay pinunit ko yung pinakapulya or sinira ko para makapasok lang yung aking Phillips screw sa pagtanggal ng tornilyo. Bale, gagamit tayo dyan ng mahabang Phillips screw para maabot yung pinaka tornilyo sa gearbox. Medyo nahirapan ako dito sa isang ito. Madali lang sana dahil magkabit lang ng gearbox. Ang problema lang ay yung mga tornilyo paikot sa pinaka-body dyan ay kinalawang. Kaya medyo mahirap pag mga ganito. So dyan ay pagkatapos natin punitin yung pinaka-pulya niya o sirain, ay gagamit tayo dyan ng Phillips screw na mahaba para matanggal natin yung mga tornilyo. At bali, usob-usob mo lang yung sinira mong pulya doon sa tornilyo mga kabutingting para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng tornilyo. Ganyan lang kadali mga kabutingting, basta may mahaba kang Phillips screw tapos hindi mo matanggal yung pinaka-tornilyo paikot niyan dahil sa kalawang, ay yan lang yung gagawin mo. So dyan ay subukan kong tanggalin yung pinaka gearbox kaso ay mahirap. So dyan ay ayusin lang natin yung camera natin para makikita natin yung ginagawa dahil wala tayong taga-video. Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng taga-video dahil wala pa tayong pampasahod. At pasensya na pala kayo mga kabutingting kung ako'y nag-voice over lang. Medyo mahirap din kasi pag nag-voice over talaga. Kaya bihira talaga ako na nag-voice over. Kalimitan ay actual. At mas maganda pag sa actual mga kabutingting dahil hindi na doble ang pag-edit or yung trabaho ba. So ayan, nasa ilalim na yung gearbox mga kabutingting. So ayan ay ating itutumba ulit. Tapos ilulusot lang natin yung gearbox dyan sa makipot na butas na yan mga kabutingting. Dyan medyo nahirapan din akong ilabas yan. Yan ang mahirap pagka kinalawang talaga ang tornilyo.
Pero kung natanggal lang yung pinaka-nut niyan doon sa pulya, ay madali lang sana. Kaso napaka tigas din tanggalin dahil sa kalawang na rin. So dyan ay pinilit ko mga kabutingting na yan ay ilabas. Ayan, nalabas din. So ito yung aking pamalit na gearbox na pangsanyo. So dyan ay tinanggal ko yung nut nya para matanggal natin yung pulya. Para hindi tayo mahirapan sa pagtornilyo. Pero hindi ko napansin dyan mga kabutingting. Basag pala yung pinaka... Ano dyan? Yung pinaka pulya. Mamaya makikita nyo yan dahil ipapakita ko rin naman. So ikakabit lang natin yung gearbox pero wala ng pulya yan. So yung dalawang rubber dyan mga kabutingting doon sa original na gearbox tapos dyan sa replacement ay dinalawa ko yan para siguradong walang tagas. So dyan sa paraan na yan dahil wala ng pulya hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng tornilyo or sa pagbalik ng 6 na tornilyo sa gearbox. Tapos yan dudukutin mo lang yan. Bali dyan ay nilagay ko muna yung 6 na tornilyo or 5. Dahil yung isa ay hahawakan ko lang dahil nandoon yan sa pinakailalim. Hindi maabot ng kamay ko. Maiksi kasi kamay ko. Punggok kasi si Inting. Yan, bali dyan ay gamit tayo ulit ng Phillips screw na mahaba dyan. Bali, pasok lang natin sa butas. Dahil mayroon naman mga butas yan sa ilalim, itatapat mo lang yung pinaka Phillips screw doon sa pinaka tornilyo. So, maiikot mo na yan. Yan yung pamamaraan ko pagka kinalawang na yung mga tornilyo paikot. Yan, mega love shoutout pala sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Sa mga bagong napadpad po dito sa aking munting channel. Bali, abangan nyo na lang po na ako'y mag-shoutout dahil pag nag-shoutout ako, mas maganda kung lahat. Dahil kung pa isa-isa lang or 2-3, baka may magtampo. At mayroon din nagagalit pagka mahabang yung mahabang video tapos panay shoutout lang. Minumura ako sa comment section ang kagwang. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto sa mga viewers or mga nanonood. Meron kasing iba gustong magpa-shoutout ng magpa-shoutout. Meron ding iba na ayaw ng may mag-shoutout. Wala tayong magagawa dahil yun din ang gusto nila. Kaya minsan ay nakakalito or napakahirap din magiging content creator. Pero pag ako mga kabutingting, hindi ko pinapansin. Dahil sabi nga nila ay kung sino yung content creator or yung nag-a-upload ng video ay bali siya yung masusunod. Kaya abangan nyo na lang na ako ay mag-shoutout mga kabutingting at pasensya na kung hindi ako laging nag-shoutout. Dahil sabi ko nga ay may nagagalit. Minumura pa ako sa comment section. Pero ganun pa man, kahit minumura ko ay ako ay nagpapasalamat din na nanonood sila sa aking mga video. Pero masakit din sa kalooban. So dyan ay kinabit ko yung panbelt dyan mga kabutingting at dyan ko lang napansin na yung kanyang gearbox ay basag. Kung nakikita nyo, gumigiwang-giwang yung pulya at hindi pantay. Ayan kaya tinanggal ko. Hindi ko rin napansin niya na basag. Buti na lang mayroon akong gearbox na dala pero magkaiba siya. Yung ipapalit ko dyan na gearbox ay galing sa tinted na pulya. Parehas naman yung kanyang sukat. Ang problema lang ay medyo mataas ito. Pero hindi ko na ipinakita dyan yung pagkabit dahil nahirapan din ako. Ang ginawa ko na lang ay naglagay ako ng washer para bumaba yung pinakapulya at sumakto doon sa pinakapulya ng motor. Kung sa baga magiging tapat yung pulya sa gearbox at pulya sa pinakamotor niya. So yan, kung makikita nyo, nakakabit ko na. So yan yung pinagbawasan ko ng pulya. So ito naman yung sa original dyan. Kung sa baga buti na lang at meron akong gearbox. Kung wala, nako, babalik pa ako sa sugod nito. So dyan ay nilagay ko na yung panbelt. Yan, saktong-sakto naman yan. Tapos yan ay ating itatayo ulit.
para malagay na natin yung pulsator niya. Yan, bale, ayos lang natin yung camera para kitang-kita sa mata yung ginagawa. So, dyan ay una nating ilalagay yung pinaka-washer niya. Sunod, yung pulsator. So, iikutin lang natin kung sasayad ba yung pinaka-pulsator doon sa pinakasahig doon sa ilalim. Kung wala naman, ay tornilyo na yan. Higpitan lang natin yung tornilyo. Hawakan lang natin para mahigpitan natin mabuti, tapos lalagay na natin yung takip niya. Kung hindi mo kabisado yan, ay hindi mo makikita yung pinaka-tornilyo niyan. So, ang sunod natin gagawin dyan ay lalagyan natin ng tubig kahit hindi ganun karami para masilip natin doon sa pinakailalim kung mayroon bang leak ito mga kabutingting. Pero sureball yan mga kabutingting, basta dalawa ang rubber ilalagay mo doon sa replacement at saka sa original ang ilalagay mo, siguradong walang leak yan katulad yan. Ayan o. So walang leak. So dito ay yan, bali tinisting na mga kabutingting ang may-ari kung okay na ba. Ayan, kayo nang humusga kung mabilis ba or hindi. Maglalaba na yung may-ari mga kabutingting. So ito'y okay na. Tapos tinisting pala dyan yung dryer kung gumagana ba, kasi ang ginawa ko lang dyan ay yung washing lang na maingay. Ang palatandaan basta gearbox ang problema mga kabutingting ay parang nag-ano yan, parang mixer o parang nag-ano ng graba, nag-grinder. So yan, bali okay na ito mga kabutingting. Yan, kung nagustuhan nyo, baka pwede pong palike at pakishare, at higit sa lahat, kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko rin po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At dyan nga pala ay tinisting mo na yung dryer kung okay ba mga kabutingting. Okay naman, gumagana yung pinaka-dryer nya. So ayan, bali ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. Dahil magkano na si Inting dyan, magta-thumbs up na. Ayan o. So ayan, bye bye na mga kabutingting.